My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. So hello, good morning. I'm gonna be updating you on the cosmos that I have planted here. Ito po yung mga cosmos na itinanim ko before. Ayan na po sila. Actually, dalawang stores yung binilhan ko nito sa Lazada. Pero, yung isang store talaga, medyo faulty po talaga yung mga seeds po nila. Kasi, kita nyo naman, ito lang siya at ito yung tumubo nang galing sa Lemonic Farms. Ito po siya. So, yung ibang seeds galing ng Lemonic Farms, hindi na po siya tumubo. Tingnan mo yung pusa ko, di ba? Ayan, umiinom siya ng tubig. So, ito, meron na po yung tumubo yung iba. Ito siya. Galing sa isang store po ito. Ayan po siya. And meron na pong iba dito. Ito siya. Diba? Ang saya. Nami-miss ko talagang mag-alaga ng, nami-miss ko talagang merong mga flowering plants sa garden ko kasi it's been a while. Dati-dati meron akong mga flowering plants po dito. Pero na-busy po talaga ako at hindi ko na talaga sila naalag at hindi ko na save yung mga seeds. Kasi alam naman natin na itong mga plant na ito, yung mga flowering plants ay perennials. Pagkatapos silang mamulaklak ay mamamatay din po sila. Dapat mo talagang i-save yung mga seeds. Pero ang nangyari noon, hindi ko talaga na-save yung seeds. And then bumili na naman ako ng bago kasi meron na akong nagka-time po ako ngayon na magtanim na naman ng mga bagong flowers, di ba? Ito yung talagang favorite ko, yung cosmos. Wait, papakita ko sa inyo. Yung picture. Favorite ko talaga yung mga cosmos kasi madali po silang alagaan, madali po silang tumubo. Ayan po siya. Ayan po yung flowers na yan. And then, nakaka-stand talaga sila. Yung mga flowering plants naman talaga, nakaka-stand talaga sila ng sobrang init. And then, ngayon, sobrang init po talaga dito sa garden ko. So, nagtanim po talaga ako ng mga flowering plants para naman para masulit ko yung heat. And then also, para naman maging maganda po rin yung aking garden, di ba? So ito, ingat-ingat din talaga sa mga binibilhan niyo ng seeds online kasi yung iba talaga, sad to say, hindi talaga sila tumutubo. And then, sinasabihan ka lang na mag-return or refund. Paano ko naman i-return yung mga seeds? So, pupulutin ko isa-isa yung mga seeds dito, di ba? Nakakaloka. So, ingat-ingat din talaga. So, may bad experience talaga ako sa Lemonic Farms kasi yung mga seeds po nila, most of the seeds that I bought, I think I bought 8 packs na ganito. Pero yung tumubo, ito lang siya at saka ito. Yung dalawang packs lang ang tumubo. Pero sa isa, dalawa lang talaga ang tumubo dito. Pero yung isa naman, out of 20, meron naman siyang ilan-ilan, di ba? So, ingat-ingat lang talaga sa pagbili ng seeds online. And gusto ko talaga siyang gusto ko talagang meron akong mga di ba? Kasi yung garden ko sa ngayon, ito na lang po talaga ang natira, yung mga foliage. So gusto kong may mga flowering plants naman ako para may variation po, para maganda tingnan. Ito po siya. So punta tayo doon sa kabila. And ito pala yung prepare ko na mga containers. At itong mga plant na ito, dito ko sila ililipat pag medyo malaki na sila ng konti, diba? Pero ito, pinakauna ko doon nabili. So, meron na po siyang mga
panibagong mga leaves. Ayan, intayin ko muna na medyo lumaki sila bago ko sila ilipat dito sa containers na ito. So, ito naman ang aking Florida Ghost na binili before. Hindi ko ito binili. Binigay ito sa akin. Pero dati, maganda ang kulay nito. Pero, nag-change po siya. Siguro, dahil na sobrang init. Nainitan kasi siya dito. Kasi, tingnan mo yung net dito sa bandang sa garden ko. Ganyan lang siya. So, ayan. Pero okay naman siya. At ito po yung mga jadelets. Diba? Mga jadelets ko. Ayan po sila. And ito po pala ang mga propagation ko ng Pharaoh's Mask. Ito po siya. Medyo nasira po siya dahil sa sobrang hangin. And then ito po yung isa. Malaki na siya. Kung napanood niyo yung video ko dati, medyo maliit pa talaga ito nung transfer ko siya sa Pure Perlite na nilalagyan ko siya ng tubig from time to time kasi madali po siyang mag-dry. Ayan po siya. And then yung mga propagation ko ng mga Syngonium na elbow, ayan po siya dyan. Diba? Nagsitubuan na po sila. Syngonium elbow po yan. And then ito po yung propagation ko ng aking Alocasia tigrena, or I'm not so sure about the name, pero ito po siya. Ayan, medyo malaki na rin po siya. And then ito yung dragon scale ko na nasira kasi sobrang init talaga ngayon, grabe. Pero don't worry, okay din yan. And then ito, as in, hindi ko talaga ito namalayan. Anthurium foliage po ito, nasira talaga siya kasi sobrang init talaga. At ito yung fern. Hindi ko alam kung anong ID ng fern na ito, pero binigay lang po ito sa akin ng auntie ko. Ayan po siya. So yung iba dito, nilipat ko na sila kasi medyo malaki na sila yung mga foliage ko dyan dati. So yung iba, nandito yung mga foliage ko, yung medyo maliliit pa. Pero yung iba, nilipat ko na doon sa side na yon. Tingnan natin kung ano na nangyari sa kanila. Pasensya na kayo sa mga manok kasi medyo maingay talaga yung mga manok dito, di ba? Kasi nasa probinsya po kami, so maraming manok. At ito pala yung isa kong biniling seeds. Ito yung ito yung mga marigold na mga seeds. Ayan, pero I think hindi ito marigold, parang weed po ito. Pero ito lang sila. Meron namang tumubo sa I think 100 seeds na binili ko. I think 1, 2, 3, 4, 5 lang talaga yung nag-germinate, diba? So ito, dito na side. Dito ko po biniligay yung ibang yung ibang Anthurium foliage. Ayan po sila. Diba? Puro green lahat at walang flowering plant. So I decided na magtanim talaga ng mga flowering plants para naman gumanda-ganda ng konti yung garden ko. Ayan po siya. At ito, yung dwarf pomegranate, meron na po siyang mga fruit. Tingin ito. Ito siya. Diba? May fruit na po siya. At meron pa dito. Ayan, yung mga fruits po niya. Kakaaliw. And itong plant na ito, bala ko itong dagdagan. Bibili pa ako ng siguro mga 2 or 3 para itanim ko dito sa garden kasi ang gustong-gusto ko talaga siya kasi pink. And then para meron namang accent yung garden ko na puro green na lang lahat at yellow. So gusto kong merong ibang dahon, diba? Para pang accent, para pang variation lang.
At yan, napakalaki ng aking Gigantium Blizzard. Yan po siya. Ay, hindi po yan Blizzard. Ang Gigantium Green lang po siya. Ayan. Ito, lumaki siya ng lumaki as in super. Tingnan mo yung kamay ko. Ayan yung kamay ko. And tingnan mo yung leaves. Ito pala yung Alocasia Plambea nigra. Hinahanap ko yung snake ko dito kasi pinatay ng ahas yung isa. Ayan po sila. Ayan po. Sana naman talaga umulan na talaga ngayon para ma-happy naman yung mga plants ko. And I'm so happy naman kasi nagsimula na po talagang sumibol yung aking Paraiso Verde na nasira before. Tingnan mo siya ngayon. Meron na po siyang 3 leaves. Diba? And then ito po yung aking Bobsy. Ayan na si Bobsy. Doing well naman yung Bobsy ko dito. Yun nga lang, sobrang dry. Ito po yung nangyari. Binabasa ko kasi yung mga leaves po nila para hindi naman sila masyadong naiinitan. So, ito po yung mangyayari kapag ganun. Hard water kasi ang nandito sa amin. So, marami talaga siyang mga calcium deposits. Yan po. And ang aking mga caladiums, I think pa-dormant na sila kasi medyo tsaka na silang tingnan. So kapag ganito, kapag tsumatsaka na yung mga caladiums mo, pa-dormant na talaga yan. Matutulog na po talaga sila. And then, visible na naman sila ulit pag rainy season na. So, ayan lang po for today's video, and I hope you are going to click on like and subscribe for more videos. Have a nice day, and please share the video if you liked it. Thank you so much, and God bless. Happy Sunday. It's Sunday today.